Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingat niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta nung una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Dumating na nga po tayo sa huling paggising ng madaling araw. Salamat sa Diyos. Mukhang kung marami nakabuo sa inyo ng 9 na madaling araw. Sino sa inyo nakabuo ng 9 na araw na natutulog? Hindi, joke lang. Marami ang nakadalo. Nakakompleto. Alam nyo, ewan ko kung may karanasan kayo na hindi malilimutan sa Pasko. Gusto ko ibahagi sa inyo. Alam nyo, maraming taon na nakakaraan, yung sa unang first assignment ko po bilang parish priest, doon sa dulo ng Bulacan, papuntang boundary ng Nueva Ecija tsaka Bulacan, yung Salakot, San Miguel, Bulacan, isang barrio parish. Doon tigaroon po si Father FJ, nagkataon. Doon na tigaroon sa parokyang yon. Anyway, buhay pa po yung nanay at tatay ko. Kasi katulad ng marami sa atin, lalo na yung mami ko po gusto pag yung Pasko magkakasama sa mga reunions. So, matapos ang 10 araw na simbang gabi at misa de Gallo, mula doon nga sa parokya sa San Miguel, sa Salakot, umuwi ako ng Balagtas. Tagaroon po kami sa Balagtas sa Bulacan. Malayo-layo din yun. Bagamat Bulacan din, pagkatapos ng binyag ng tanghali ng Pasko, dumiretso na ako, humabol ako sa reunion doon sa father side ko, doon di sa bahay na matanda sa Balagtas. At nung hapon ay
sa parte naman ng nanay ko, sama-sama doon sa bahay namin. Maaga pa, mga siguro mga alas 8 ng umaga, 8, 8:30 ng gabi. Tapos na nga at uuwi na ulit ako sa Salakot. Talagang sinikap ko kahit sa antok, sa puyat, sa pagod, yun nga para pagbigyan ang nanay ko. Nagdadrive ako, nagmamaneho ko sa highway ng Pulilan. Ewan ko, familiar kayo. Pulilan, Baliwag, papuntang San Miguel. Sa bana pa noon yung walang kahit anong madilim. Bumabiyahe ko dahil nga gusto kong makauwi na. Pagdating ng highway ng Baliwag, 80, 80 ang takbo ko. Nakatulog, naiglip po ako habang nagmamaneho. Iglip lang, katas nagising ako, naalala ko nagmamaneho ko. Sabi ko sa sarili ko, naku, kung hindi sa ospital, sa sementeryo, tuloy ko dito. Kaya naisip ko, ihinto na lang ako sa dadaanan ko simbahang kumbento. At yun nga, yung krus na daan sa San Rafael. Sabi ko, kakatok ako kay Father Wald. Sumakibalang buhay na rin. Katok ako ng katok, walang sumasagot. Doon sa highway na yon. Kaya ginawa ko, sa sasakyan, natulog ako ng sandali. Nung hating gabi, nagising ako. Sabi ko, hindi naman ko dinasal, pero sabi ko sa sarili ko, kung dito ako naka-assign, itong oras na ito, namamahinga na ako, natutulog na ako. So may mga 45 minutes ulit ako nagbiyahe. Wala pa isang taon doon ako na-assign. Doon sa parokyang iyon, malakas naman ka ako doon. Sagot ng Panginoon. Hindi naman ka ako nire-request, pero doon ako nalipat. Ba't ko po kinikwento? Una, hindi dapat pag Pasko, dapat manahimik na lang. Dapat ay, yan na nga, huwag ipilit, lalo na kung pagod, puyat. Pangalawa, kung paano na para sa akin po, binigyan ako ng bagong buhay, panibagong buhay. Kaya mas makahulugan ang bawat pagdiriwang ng Pasko para sa akin. Sapagkat bagong silang ako na binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Siguro po may kanya-kanya kayong kwento sa sarili niyong karanasan. Sa buhay niyo, hindi lamang mismo sa araw ng Pasko, kundi sa panahon ng Pasko. Yung mga panahon ng katuwaan, ng kagalakan, sa pagsasama-sama, ng mahal sa buhay, ng pamilya. Maring ngayon hindi na natin kasama, hindi na natin kapiling. Maaring mga karanasan ng kalungkutan, dulot na rin ng yun na nga na dapat nagkakatuwa, nagkakasayahan, magkakasama, pero naranasan natin na mag-isa o mangulila. Subalit sa lahat ng ito, sa karanasan natin, nangingibabaw pa rin na kung paanong ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. At ito'y dahil na rin ginawa ng Diyos ang lahat para sa atin. Na hindi kayang isipin ng tao. At ito ay ipadala ang kanyang anak, Diyos na totoo, na naging taong totoo. Nakipamuhay sa atin, nakisalamuha, naranasan ang lahat ng ating patuloy na nararanasan. At sa hulihan, ang Diyos na ito na naging taong totoo, na hindi kayang isipin natin, inialay, ibinuwis ang buhay sa kamatayan para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na harapin
ang hamon ng ating Panginoon sa buhay natin. Kung paano na una, ang salita ng Diyos ay isang mabuting balita na nagbabago ng buhay. Kung paano ang ebanghelyo, ang mabuting balita, hindi lamang, sabi nga, hindi lamang nananatiling salita. Ito ay makapangyarihan ng Diyos na nagdudulot ng pagbabago. Ito yung liwanag na sumapit sa mundo sa pagdating ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang pagsilang ng Panginoon ay mismong pangangaral. Pangangaral ng ano? Pangangaral ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pangangaral ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Pangangaral ng katotohanan sa gitna ng pagkaligaw. Kaya nga sa lahat ng ito na maaaring nararanasan natin sa iba't ibang tagpo o senaryo ng ating buhay, kung nakararanas man tayo ng kadiliman, ng kaguluhan, ng pagkaligaw, ang salita ng Diyos na binigyang buhay sa pagsilang ng ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ikalawa, ang buhay na matapat at marangal ay bunga ng tunay na pananampalataya. Ito po ang sa siyam na araw o madaling araw ay binigyang diin natin na pagsikapan natin na maging matapat at maging marangal ang ating buhay. At dito, nasa salamin kung tunay nga na isinasabuhay natin ang pananampalataya. Ang pagiging Kristiyano hindi nasusukat sa dami ng dasal, hindi sa dami ng activities, gawain natin sa loob ng simbahan, at kung ano-ano pa, kundi sa kagandahan, sabi nga, ng buhay. Ang buhay na matapat, matapat sa Diyos, matapat sa pamilya, matapat sa trabaho, matapat sa tungkulin, buhay na marangal, hindi nandadaya, hindi nagsasamantala, hindi lumalakad sa kasinungalingan, bagkus pumipili ng tama kahit na ito'y mahirap. Mga kapatid, ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Maging tapat, maging totoo. Hindi lamang kapag may nakakakita sa atin, ang katapatan na susukat sa paggawa ng tama, wasto, at pamumuhay ng marangal, may nakatingin man o wala. Hindi man tayo nakikita ng iba. Sabi nga, may Diyos na nasa taas na lagi tayong nakikita. Isang buhay na wasto at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin. At yung ikatlo, lahat tayo ay tinatawag na maging mapangaral. Nagpapahayag, hindi lamang pari, hindi lamang reliyoso, hindi lamang yung mga naglilingkod sa simbahan, lahat tayo. Ang bawat isa sa atin ay tinatawag na maging tagapagdala ng mabuting balita. At paano natin ipangangaral ang ebanghelyo? Hindi sa salita, kung hindi sa gawa. Sabi nga ng santo ni San Francisco ng Assisi, minsan sinabi niya doon sa kanyang mga alagad, preach, if necessary, use words. Sabi niya, mangaral kayo, pero kung kinakailangan, gumamit kayo ng salita. Ibig sabihin, sa madaling salita, yung pangangaral na nakikita at nasa salamin sa buhay. Kapag tayo nagiging tapat,
sa ating trabaho, kapag ang ating tahanan ay puno ng paggalang at pag-unawa, kapag pinipili nating magpatawad, kapag nagiging instrumento tayo ng kabutihan, tayong lahat nagiging buhay na ebanghelyo o mabuting balita para sa iba. Ang buhay nating marangal ang nagiging mensahe ng Diyos sa mundo. Sana nga maging tinig natin ang ating pamumuhay at pagkilos sa ating pagpapakilala ng salita ng Diyos. Isang magandang kung paano na binibigay sa ating halimbawa sa araw pong ito, sa huling araw na ito, ang buhay ng isang lingkod ng Diyos, isang banal na lingkod ng simbahan, sa katauhan po ni Obispo Alfredo Florentin Versosa. Alam niyo, sa kanyang buong buhay paglilingkod, ibinigay niya ang kanyang sarili upang maging buhay na saksi at tagapagpahayag ng mabuting balita ng Diyos. At masasalamin sa kanyang buhay kung paano niya isinabuhay ang tawag ni Jesus. Kilala po siya bilang the great builder, dakilang tagapagtayo, na kung saan ginamit niya yung kanyang sariling kakayanan, kayamanan upang magpatayo ng simbahan, seminaryo, ng kumbento sa kabila ng epekto noon ng ikalawang pandaigdig niya na giyera, yung Second World War. Hindi sarili ang inuna niya, kundi ang bayang ipinagkatiwala sa kanya. Hindi madali ang hamon sa kanya. Ganon din, hindi rin madali ang hamon para sa atin na gawin natin ang tama, ang matuwid, at gawin natin tunay na maging pagpapahayag ang ating buhay ng salita ng Diyos. Pero magagawa natin at makakaya natin sa tulong at awa ng Diyos. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating paghahanda ngayon sa ating ikasyam na araw ng Misa de Gallo, tanggapin natin ang hamon. Huwag lamang tayong maging tagapakinig ng Ebanghelyo. Maging tagapamuhay tayo nito. Kung paano, huwag lang tayo na umupo, sabi nga, tumayo tayo, kumilos tayo, mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang Pasko, hindi lamang alaala ng pagdating ni Kristo noon, kundi patuloy na pagdating ni Kristo sa buhay ng bawat isa. Mga kapatid, ang Pasko, ang pagsilang ng Panginoon, ay isang bagong buhay tulad ng naranasan ko po. Pero ito naman ang totoo. Ang bawat Pasko ay simula ng bagong buhay para sa bawat isa sa atin. Sapagkat binibigyan tayo ng panibagong buhay, ng pagtitiwala, ng pag-asa, at ng pagmamahal. Amen. Tulad ni Zacarias, awitan din natin ng papuri ang Diyos dahil sa kanyang katapatan at dumulog